Bago yan, inusisi ni Senator Risa Ontiveros kung paano ba ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw ang 120 Ito maganda, tinakil to ni Boss Dada, yung komento ni Ontiveros dito sa pag-transfer ng confidential fund from OP to OVP. Ganda ng pagkapaliwanag niya doon. 5 million pesos na inilipat mula sa Office of the President papuntang OVP para maging Confi funds noong December 2022. Paliwanag ni Senator Angara, ginamit ang Shelly Lawa, salamat po. ligtas ang pagpapatupad ng mga proyekto ng OVP, lalo sa mga lugar na matindi ang Kasi malay nyo ha, may naririnig pa akong iba. Sarah Robin. No, totoo, may nadidinig akong ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, we should be open to everything. Yan, di ba? Hindi tayo dapat sarado isip. Kasi iba ang dynamics ng politika sa Pilipinas. Hindi nga natin inaasahan tatakbong Vice President si Sara Duterte. All along, alam ng tao, presidente ang tatakbuhin niya. Di ba? Kaya, tingnan natin. emergency. Yung mga sarado na isip, wala namang problema kung sarado na isip nyo, di ba? Kaya lang, masasaktan kayo dito sa channel ko. Dito sa channel ko, hindi pa pwede ang panatiko dito. Yan ang tatandaan nyo. Dito sa channel ko, ang panatiko dito umiiyak. Paiiyakin natin. Kami pong program, ang OVP, from libreng sakay, yung pagbubukas po ng maraming satellite office, yung pagbibigay po ng tulong sa libing, sa paggamot, sa napakarami po. There's so many services that were provided by the OVP, Ron. Yung 125 million ginastos sa 11 araw o on average mga 11.3 million a day ay ginamit lahat yan para lang Pati sa sa question nagbabasa. ligtas na maimplementa ang mga libreng sakay o paghahanda para magbukas ng satellite offices. Sabi ni Mindanao Wanda, sayaan nyo na lang muna na may Sara at Amy na marites ngayon. Favor din yan kay Sara para to calm the sea. How come? Hindi, I don't understand. Paano magka-calm yung sea kung may Sara Amy? Dahil Marcos? You are on the wrong place, my friend. You are on the wrong place. Yung 11 days, yun po yung period of disbursement ng pera ho. But if you include the period for obligation, it was actually 19 days. And if we look at the services performed or the use of the funds, goes beyond actually the 11 or whether there's 11 days or 19 days. Jocelyn Fabro, salamat. Hindi na kailangan ng Confi funds para sa mga nabanggit na proyekto. Sapat na raw ang regular na pondo ng OVP. Alam mo, Senator Robin, dapat tumayo ka dyan. Tinabihan mo na to si Ontiveros. Sana, sabi mo. Upo ka na. Ano ginagawa mo? Upo ka na. VP. Katwiran ng opisina ni VP Sara dahil Disyembre noong nakaraang taon ibinigay ang pondo, kailangan nilang magastos ito agad. Dapat, alam mo, Madam VP Sara, pag nagsasalita si Ontiveros, dapat hawak nyo na lang cellphone nyo. Mag-TikTok na lang kayo. Para daming alam nito ni Ontiveros eh. Mag-TikTok na lang kayo. Dahil patapos na ang taon. Sa huli, lumusot din sa plenaryo ang budget ng OVP na nagkakahalaga ng 1.874 billion pesos. Sa isa pang budget deliberation ng Senado para naman sa pondo ng DepEd, binawi na rin ni VP Sara na tumatayong Education Secretary ang hinihingi nilang 150 million pesos na confidential funds. Si Senator Pia Cayetano naman ang nagbasa ng statement ni VP Sara. We are all parents who want to protect our children. Ang seguridad ng mga bata. Alam mo, pahiya na naman dito yung mga yung mga galit na galit sa mga Cayetano. Di ba? Hindi na nila alam kung saan sila lulugar eh. Oh, Cayetano, di ba? Ano yan? Oh, balimbing kayo, nagkayatano kayo. Oh, di ba dapat Marcos lang, forever in your life. Oh, ngayon, sino nagde-defend? Look at how ironic
ang politika sa Pilipinas. Di ba? Yan yung kita nyo na, wala, kayo mga balimbing. Dapat Marcos Duterte lang tayo. Mga Cayetano, mga balimbing yan. Now, look at what is happening. Nung nag-trouble, etong si VP Sara Duterte, sino ang nag-defend sa kanya? Di ba? Sino? Tanungin ko kayo. Si Sandro ho ba? Siyempre, di naman sasabihin ni ba, hindi naman senador si Sandro na para siya magsalita para dyan. Hindi yan ang point ko. Pero kita nyo naman ang ginawa ng Sandro na yun. Sa kamera. Sabay bawi. Di ba? Sabay bawi. Hindi naman daw niya dinidefend yung mga makakaliwa. Tama, mali. Kasi, kaya yung mga tansu dyan, na galit kay Cayetano, no? Na, hindi, mga traitor yan, mga balimbing yan. Tanda ko yung vlogger na wala ng leeg. Uy, wag ganyan banat ba? Tinatamaan ako. Di ba sinasabi niya nun? Oh! Inday! Binabanata ka ni Cayetano! Etong mga vlogger na to, mga Cayetano vlogger to! Kaya ka inaano! Naalala niyo nun? Ginanong kami nun eh. Oh. Ngayon, tanongin ko kayo. Sinong Marcos ang senador dyan? Sino nagde-defend? Kaya sinasabi ko sa inyo sa politika, may lesson dyan si Barangay Kapitan. Mamaya, hindi ko pala sinama sa balita yun. Si Barangay Kapitan, doon sa isang lugar, napanood ko sa news, sinaksak niya yung nanalong barangay captain. Natalo siya. Hinabol niya ng saksak yung nanalong barangay captain. Nung nahuli siya, alam mo, sabi nung barangay captain na matanda na natalo, sabi niya, hindi ko talaga alam paano ako natalo. Pati kamag-anak ko, hindi ako binoto. Wala, hindi ko talaga alam bakit ako natalo, ba't siya nanalo. Kaya nanaksak siya. Ganyan talaga ang politika sa Pilipinas. Yung mga quote-unquote kunwari, kakampi mo, naku po. Alam mo, kaya nga napakinggan ko yung sinabi ni sino ba nagsabi nito? Hindi ko alam kung si Panelo o si Roque. I think it's Panelo. Sabi niya, parang sinabihan niya, hindi, si Roque ata, sorry. Hindi ko alam kung sino sa dalawa. Sinabihan daw niya si VP Sara Duterte na mag-ingat ka kasi hindi lahat na nagsasabing kakampi mo ay kakampi mo. That's true. Kaya nga, ngayon pa lang, sinasabi ko na ho sa inyo, isang pambubudol na naman yung ganyang klaseng marites na pinapakalat. Ika nga ni Mindanao Wonders na isang marites daw, di umano, yung Duterte and Amy Marcos tandem. Alam kong pinaiinit nila to eh. Alam ko kung kanino galing tong teorya na to. Halatang halata. Mahilig sumakay yan eh. Sakay na. So sa akin lang, huwag tayo magpaloko. Hindi naman yan eh. Hindi naman hindi ho ganyan ng ang senaryo sa politika. Huwag naman ho tayong ganun na naman tayo. Di ba? Ay seguridad ng kinabukasan ng ating bayan. Nonetheless, DepEd will no longer pursue confidential funds. Pero hiniling ng bise na ilipat na lang ang pondo sa National Learning Recovery Program ng DepEd. Lumabas din sa deliberasyon ng Senado na bagamat tinapyas ang confi funds ng DepEd ay tumaas pa rin ang kanilang budget. Sa ilalim ng bersyon ng Senado, 718 billion pesos na ang kabuoang budget ng DepEd. Nagdagdag ng 4 na bilyong piso ang Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ayan, so ang topic natin, sa totoo lang, yung simple lang naman sinasabi ko, napakaganda ng response ni VP Sara sa kanyang patungkol ho dito sa confidential fund. Sana ho matuldukan na to.
Kasi itong mga bataan ni Tambaluslos, yung mga troll farm niya. Ayaw talagang tantanan yung confidential fund ni VP Sara Duterte. Pinag-aaway talaga di ba? Sige. Pagawain nyo. Ang sabi niya, walag na. Okay na ako dyan. Ayos na ako dyan. Mas importante ang totoong pagkakaisa. Di ba ang galing?